Sa mundong puno ng ilusyon at panloloko, hindi madali makita kung sino ang totoo. Marami ang natutokso sa panlabas na ganda, pero nakakalimutan kung ano ang tunay na mahalaga. Kaya ngayon, sisilipin natin ang mga senyales ng isang babaeng hindi dapat pakawalan. Hindi lahat ng babae pare-pareho. Meron talagang may malinis na intensyon, marunong magmahal at hindi kayang manakit. At kung makilala mo ang ganitong klaseng babae, maswerte ka dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Kadalasan, lalaki mas nakatuon sa red flags o toxic traits. Pero paano kung meron namang babae na kabaligtaran, marunong mag-alaga at may respeto? Ito ang tinatawag nating green flags at dito dapat ka tumutok. Ang mga green flag ay hindi lang basta ugali o asal. Ito ang mga palatandaan na seryoso siya sa'yo, handang sumuporta at kayang ipakita ang tunay na halaga ng relasyon. At kapag nakita mo ito, dapat mong alagaan at pahalagahan. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 13 green flags ng isang babae na hindi mo dapat palampasin. Dahil kung mahahanap mo siya, tandaan, mas mahalaga ito kaysa kahit anong panlabas na itsura. Number 1. Marunong magpakita ng respeto. Respeto ang isa sa pinakamalaking green flag na dapat mong tingnan sa isang babae. Hindi lang ito tungkol sa kung paano kanya tinitingnan bilang lalaki, kundi pati na rin kung paano niya iginagalang ang sarili niya at ang ibang tao. Kapag may respeto, nagiging matibay ang pundasyon ng relasyon. Naalala ko nung college, may kaklase akong babae na hindi pala barkada, hindi malapit sa lahat, pero mapapansin mo sa kanya yung respeto sa kausap niya. Hindi siya namimili ng tao, professor man o janitor, pareho lang ang pagtrato niya. Doon ko na-realize na may ibang klase ng ganda, yung hindi lang sa itsura kundi sa asal. Kung may babae na marunong magbigay ng respeto sa'yo, makikita mo ito sa paraan ng pakikinig niya. Hindi siya nagpuputol ng usapan, hindi siya minamaliit ang opinyon mo, at kaya niyang pahalagahan kahit maliit na bagay na ginagawa mo. Yun ang tipong babae na hindi basta-basta sumisigaw o nang iinsulto sa init ng emosyon. Isipin mo na lang kung may partner kang marunong gumalang, mas madali ang lahat ng bagay. Hindi mo na kailangang magpaliwanag palagi dahil naiintindihan niya yung intensyon mo. At kapag dumating ang oras ng pagtatalo, hindi kanya ibabagsak kundi dadaan sa tamang pag-uusap. Respeto rin ang nagsasabi kung seryoso ba ang babae sa'yo o hindi. Kung kaya niyang respetuhin ang oras mo, trabaho mo, at mga pangarap mo, ibig sabihin handa siyang sabayan ka. Hindi siya magpaparamdam na pabigat, kundi magiging katuwang mo sa laban ng buhay. May mga lalaki na iniisip na basta may pagmamahal, sapat na. Pero totoo, kapag walang respeto, ang pagmamahal madaling kumupas. Ang babaeng may respeto ay hindi lang partner, kundi magiging dahilan kung bakit mas lalo mong pipiliin ang relasyon araw-araw. Kaya kapag may babaeng nakilala kang may respeto sa sarili at sa iba, huwag mong baliwalain. Dahil yan ang klase ng babae na hindi mo dapat palampasin. And yan din yung magpapatunay na mas mahalaga ang ugali kaysa kahit anong panlabas na anyo. Number 2, marunong mag-alaga. Isa sa pinakamalinaw na green flag sa isang babae ay ang kakayahan niyang magpakita ng malasakit at pag-aalaga. Hindi ito tungkol sa mamahaling regalo o malalaking sorpresa, kundi sa maliliit na bagay na nagpaparamdam sa'yo na mahalaga ka sa kanya. Ang ganitong klase ng babae, kundi dahil gusto niyang makita kang nasa maayos na kalagayan. Nung nasa boarding house ako, may kaibigan akong babae na palaging hindi siya naghihintay ng kapalit o kahit anong pasasalamat, kusa lang niyang ginagawa. Doon ko na-realize na may mga babae na natural ang malasakit at hindi kailangan ng spotlight para ipakita ang kabutihan nila. Kung may partner kang marunong mag-alaga, makikita mo ito sa simpleng tanong niya araw-araw. Kumain ka na ba? O kaya naman pagre-remind sa mga bagay na nakakalimutan mo. Sa unang tingin, maliit na bagay lang, pero malaking epekto kapag galing sa taong may malasakit. Sa relasyon, napakalaking tulong ng ganitong ugali. Dahil kapag may pag-aalaga, ramdam mong may kasama ka sa laban ng buhay. Hindi lahat ng babae may ganitong katangian. May ilan na mas inuuna ang sarili, walang pakialam kung nahihirapan ka na. Kaya kapag nakatagpo ka ng babae na inuuna ang kapakanan mo kahit sa simpleng bagay, malaking biyaya yon na hindi mo dapat ipagwalang bahala. Makikita rin ang pag-aalaga sa atensyon sa maliliit na detalye. Halimbawa, kapag naaalala niya ang birthday ng pamilya mo, o alam niya yung paborito mong pagkain at inihahanda niya ito sa'yo. Ang effort na ito, nagpapakita ng tunay na dedication. Kung kaya kanyang alagaan sa maliit na bagay, lalo na niyang kayang ipakita ito sa mas malalaking sitwasyon. At yan ang klase ng partner na hindi ka iiwan basta-basta dahil ang malasakit niya ay nakaugat sa pagmamahal, hindi sa obligasyon. Kaya kung makilala mo ang babae na may ganitong pusong maalaga, huwag mo siyang pakawalan.
Dahil sa panahon ngayon na madalas puro sarili lang iniisip ng tao, bihira na ang babaeng handang magbigay ng tapat at taos-pusong pag-aalaga. Number 3. Totoo at hindi plastic. Napakahalagang green flag sa isang babae ay ang pagiging totoo niya. Hindi siya yung tipong magsusuot ng maskara para lang magustuhan ng iba, at hindi rin siya natatakot ipakita kung sino talaga siya. Sa isang relasyon, sobrang halaga ng ganitong ugali dahil dito nabubuo ang tiwala. Naalala ko nung nagtatrabaho ako sa opisina, may isang babae na hindi mahilig sumama sa uso o makisabay sa kung ano yung trending sa team. Kung ayaw niya sa isang bagay, diretso niyang sinasabi ng hindi nakakasakit. Doon ko nakita na may mga babae pala na hindi takot maging totoo kahit pa iba ang iniisip ng karamihan. Kapag may partner kang totoo, mas madaling huminga sa relasyon. Wala kang iisipin na itinatago niya at hindi mo mararamdaman na nilalaro ka lang. Ang honesty niya ay nagbibigay ng sense of security na bihirang makita ngayon. Mahalagang green flag ito dahil marami ang marunong magpanggap. Sa una mabait pero kalaunan, dun mo makikita yung tunay na ugali na taliwas sa ipinakita nila. Ang pagiging totoo ay hindi lang sa salita, kundi pati sa consistent na aksyon. Halimbawa, kung hindi siya komportable sa isang bagay, kaya niyang sabihin ng diretsyo. Hindi niya ito itatago hanggang sa dumating. Yung araw na bigla na, lang sasabog dahil napuno na. Ang ganitong klase ng babae ay nagbibigay ng malinaw at malusog na komunikasyon. Bukod pa doon, ang pagiging totoo ay hindi lang para sa partner, kundi pati sa ibang tao. Kung paano niya pinapakita ang sarili niya sa iba, ay ganoon din ang makikita mo sa likod ng relasyon. Walang double face, walang paplastikan. Kapag meron kang ganitong partner, mas madaling i-handle ang challenges sa relasyon. Dahil mas pinipili niyang maging honest kaysa i-sugarcoat ang totoo, mas nagiging matibay ang pundasyon ng inyong samahan. Ang babaeng totoo at hindi plastic ay bihira. Karamihan sa panahon ngayon, mas inuuna ang image kaysa reality. Kaya kung makatagpo ka ng babae na may ganitong katangian, alagaan mo siya ng husto. Dahil sa huli, mas gugustuhin mong kasama ang isang taong totoo sa lahat ng bagay, kaysa sa isang babaeng magaling lang magpanggap, at yan ang green flag na hindi mo dapat palampasin. Number 4. Marunong magpasensya. Ang pasensya ay isa sa pinakamalinaw na tanda ng maturity sa isang babae. Kapag marunong siyang magtimpi at hindi agad nagpapadala sa emosyon, nagiging mas maayos ang daloy ng relasyon. Dahil sa bawat relasyon, hindi laging masaya at may mga oras na mahirap talagang intindihin ang isa't isa. Nung high school ako, may kakilala akong babae na palaging kalmado kahit naiinis na ang lahat. Kapag may mali ang groupmates namin, hindi siya agad nagagalit kundi nag-aalok ng solusyon. Doon ko nakita kung gaano kahalaga ang pasensya sa isang tao. Sa relasyon, makikita mo ang halaga ng pasensya kapag may hindi pagkakaintindihan. Imbis na sumigaw o magsalita ng masasakit na salita, kaya niyang pigilan ang sarili para hindi lumala ang sitwasyon. Mas pinipili niyang makipag-usap ng mahinahon kaysa magpatalo sa init ng ulo. Ito ang klase ng ugali na nagbibigay ng tibay sa samahan. Dahil kung parehong mainitin ang ulo, tiyak na masisira ang tiwala at respeto sa isa't isa. Pero kung may partner kang marunong magpasensya, mas madali ninyong nalalampasan ang problema. Halimbawa, kung dumating ang araw na may mali kang nasabi o nagawa, hindi ka niya agad huhusgahan. Alam niyang tao ka lang at pwedeng magkamali. Sa halip, tutulungan ka niyang itama ito nang hindi ka binabagsak o pinaparamdam na walang kwenta. Ang ganitong klaseng babae ay hindi tumitingin sa maliit na pagkukulang, kundi sa mas malaking larawan ng relasyon. Naiintindihan niyang hindi lahat ng bagay kailangang pag-awayan. At dahil doon, mas nagiging magaan at masaya ang pagsasama. Kaya kung makatagpo ka ng babae na marunong magpasensya, huwag mong ipagsawalang bahala. Dahil siya ang klase ng partner na hindi ka basta iiwan kapag mahirap ang sitwasyon, kundi siya ang unang hahawak sa kamay mo para sabay ninyong lampasan ang unos. Number 5. Marunong magbigay ng effort. Hindi lang lalaki ang dapat gumagawa ng effort sa isang relasyon. Ang isang malaking green flag ay yung babae na hindi lang basta umaasa, kundi marunong din magbigay at magsikap para sa inyong dalawa. Ibig sabihin, pinapakita niya na hindi lang siya nandyan para tumanggap, kundi handa ring magbigay ng oras, pagod at pagmamahal. May kwento ako tungkol sa tropa ko na si Mark. Lagi siyang gumagawa ng effort para sa girlfriend niya, hatid sundo, regalo, at laging may sorpresa. Pero isang araw, siya mismo ang nagsabi na mas masarap daw sa pakiramdam ng girlfriend. Niya ang gumawa ng sariling effort, tulad ng pagluluto para kay Mark, pagbibigay ng simpleng sulat, o pag-aabot ng kape kapag puyat siya. Maliit lang pero ramdam mong galing sa puso. Dito makikita na ang tunay na effort ay hindi laging pera o material na bagay. Minsan, oras at atensyon ang mas mahalaga.
Ang babaeng marunong magbigay ng effort ay yung handang gumawa ng simpleng bagay para din mapasaya ka. Dahil alam niyang ang relasyon ay partnership, hindi one-sided. Kung lalaki ka at nakatagpo ka ng babaeng ganito, mararamdaman mong pinapahalagahan ka niya. Hindi mo mararamdaman na ikaw lang ang nagbubuhos ng lakas at oras, kundi naroon din siya para suklian ito. At doon nagiging balanse ang relasyon. Effort din ang makikita sa paraan ng suporta niya sa'yo. Kapag may goal ka sa buhay, siya yung nag-e-encourage sa'yo, nagbibigay ng advice, at minsan pa ay tumutulong para mas mapabilis mong maabot ang pangarap mo. Yun ang klase ng effort na hindi nabibili ng pera. Kung tutuusin, madali lang sabihin na mahal kita, pero iba ang pakiramdam kapag nararamdaman mo ito sa kilos ng isang babae. Kapag may effort siyang ipinapakita, mas tumatatak ang pagmamahal niya sa puso mo. Hindi mo lang siya basta girlfriend, kundi partner na totoong kasama mo sa laban ng buhay. Kaya boss, kung makakita ka ng babaeng marunong magbigay ng effort, hawakan mo ng mahigpit. Dahil siya yung klase ng babae na hindi ka iiwan sa laban, kundi tutulungan ka hanggang marating ninyo ang tagumpay. Number 6. Marunong magpahalaga sa maliit na bagay. Hindi lahat ng babae marunong makakita ng halaga sa maliliit na effort. Kaya kapag may nakilala kang babae na marunong magpahalaga sa kahit simpleng bagay na ginagawa mo, malaking green flag yon. Hindi niya tinitingnan ang relasyon bilang paligsahan ng bonggang sorpresa, kundi bilang partnership na pinapanday kahit sa maliliit na hakbang. Naalala ko yung tropa kong si Kevin. Mahilig siyang magbigay ng simpleng keychain o chocolate sa girlfriend niya, hindi mamahalin. Pero laging sobrang tuwa ng babae. Lagi niyang sinasabi, salamat na alala mo ako kahit busy ka. Yung simpleng pasasalamat at genuine appreciation, sapat na para mas lalo silang magtagal. Maraming lalaki ang nag-isip na kailangan. Palaging malaki at magastos ang effort para mapansin. Pero ang babae na marunong magpahalaga, hindi sa presyo tumitingin. Yung simpleng paghatid, simpleng good morning text, o maliit na tulong para sa kanya malaking bagay na yon. May isang beses nakita ko sa bus, may magkasintahan na nakaupo. Binilhan lang ng boyfriend ng tubig yung girlfriend dahil nauhaw. Imbes na didmahin, nagpasalamat siya ng paulit-ulit at ngumiti. Kita mo sa mukha niya na natouch siya sa simpleng gesture. Ang babaeng marunong magpahalaga sa maliit na bagay ay hindi mahirap pasayahin. Hindi niya hinihingi ang imposible, kundi yung effort at sincerity mo. Mas pinapahalagahan niya yung puso kaysa sa halaga ng bagay. Kung makakakita ka ng ganitong babae, hawakan mo ng mahigpit. Kasi ibig sabihin nun, sa kahit anong season ng buhay mo, mahirap man o maginhawa nandyan, siya para magpasalamat at magpahalaga. At sa bandang huli, ang babaeng ganito ay nagiging inspirasyon kasi natututo ka ring magpahalaga sa kanya, sa relasyon nyo, at sa lahat ng bagay na dati akala mo wala lang. Number 7. Marunong magtiwala. Sa relasyon, tiwala ang parang oxygen. Kapag nawala, mahirap nang mabuhay ang pagmamahalan. Green flag ang babae na marunong magtiwala kasi pinapakita nito na hindi siya driven ng takot o sobrang selos, kundi ng kumpiyansa sa partner niya. Naalala ko nung college, may kaklase akong babae na ang boyfriend ay laging kasama ng tropa. Hindi siya yung tipong nagte-text ng bawat 5 minuto para magpa-update. Ang sabi niya lang, alam kong babalik siya sa akin kasi pinili niya ako. Yung tiwala niya, yun mismo ang nagpapatibay sa relasyon nila. Ang babaeng marunong magtiwala ay hindi nangangailangan ng constant proof. Oo, natural lang tanungin minsan kung kumusta ka, pero hindi siya mag-iisip ng masama agad. Mas sinuuna niyang bigyan ka ng benefit of the doubt kaysa agad magduda. May nakita akong couple sa isang resto. May kausap na babae yung boyfriend, halatang kakilala lang. Imbes na magalit at magtanong ng, sino yan? Ingumiti lang yung girlfriend at hinintay matapos ang usapan. Doon mo makikita na secure siya sa sarili at sa relasyon nila. Sa babae na may tiwala, mas humuhusay din ang lalaki. Kasi kapag alam mong pinagkakatiwalaan ka, mas ayaw mong sirain niyon. Mas nagiging responsable ka, mas nagiging tapat ka. Pero tandaan, ang tiwala ay hindi bulag. Ang green flag na babae, marunong magtiwala, pero marunong din magbantay kung may malinaw na dahilan para magduda. Hindi siya tanga, pero hindi rin siya paranoid. Kapag nahanap mo ang ganitong klase ng babae, napakaswerte mo. Dahil ang tiwala na ibinibigay niya ay hindi lang regalo, ito ay pundasyon ng pangmatagalang relasyon. Number 8. Emotionally mature, maturity and feelings. Ang babae na may emotional maturity ay kayang hawakan ang damdamin. Hindi lang niya kontrolado ang sarili niya, kundi naiintindihan din niya ang partner niya nang hindi nagiging dahilan ng gulo. Ang ganitong klase ng babae, alam kung paano magpatawad, mag-adjust, at mag-grow sa relasyon. Yun ang tunay na green flag na nangangako ng lalim at katatagan.
Halimbawa, may kaibigan akong lalaki, si Carlo, na madalas pindutin ng trabaho. Madalas siyang stressed at minamadali niya ang mga bagay. Imbes na magalit, yung girlfriend niya ay marahan at mahinahon. Alam kong pagod ka. Kailan mo gusto mag-break? Okay lang, nandito lang ako. Hindi niya ginawa yung tipong ire-remind araw-araw, kundi naghintay ng maayos na panahon para pag-usapan. Emotional na maturity ay nagpapakita ng self-awareness. Hindi niya kailangan mag-shoot down ng damdamin mo, kundi nauunawaan niya yung pinagdadaanan mo. Hindi nagiging magazine chat, kundi supportive at compassionate, yun. Ang walang kapalit na halaga ng ganitong babae. Isang beses, nag-away sila dahil sa kalituhan sa plans. Nagalit siya, pero hindi nagwala. Tumigil muna siya, umiyak ng walang paninisi, at nang makalma na pareho ay nag-usap ng mahinahon. Sa ganyang paraan, hindi lang naayos ang conflict, kundi natutunan din nila ang isa't isa ng mas malalim. Ganito gumagana ang emotional maturity. Hindi lang siya gumagawa ng tama, kundi tama ang pag-handle niya ng sitwasyon. Hindi niya hinahayaan na ma-overwhelm siya, kundi na-stable niya ang emosyon at ng relasyon niyo. Kapag may ganitong klase ng babae sa buhay mo, hindi ka nag-iisa sa emosyonal na laban. Hindi ka hinahabol ng demands kundi karamay ka sa self-growth. Dahil sa ganitong partner, hindi lang relasyon ang tumatatag, lumalago ka rin bilang tao. Kaya boss, kung makilala mo ang babaeng may emotional maturity, huwag mong pakawalan. Dahil siya ang tatagal hindi lang sa araw-araw na saya, kundi sa hamon at pagbabago ng buhay. Number 9, marunong makinig. Isa sa pinakamahalagang green flag na babae ay yung marunong makinig. Hindi lang siya basta nakikinig para sumagot, kundi nakikinig para maintindihan ka. Kapag ganito ang babae, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa kasi may kasama kang tunay na nagmamalasakit at nagbibigay halaga sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Naalala ko yung kwento ni Mark, isang kaibigan ko na sobrang tahimik at hindi mahilig mag-open up. Pero nagbago siya nang makilala niya ang girlfriend niya. Laking gulat niya na sa tuwing magsasalita siya, kahit simpleng bagay lang tungkol sa trabaho o problema, tahimik lang yung babae, nakikinig ng buo, walang cellphone, walang pang-aalaska. Doon niya naramdaman na may taong willing unawain siya. Kapag marunong makinig ang babae, hindi ka mahihiyang magsabi ng totoo. Kasi alam mong hindi niya gagamitin laban sa'yo ang sinabi mo at hindi rin niya ipapamukha sa'yo yung mga kahinaan mo. Imbes na manghusga, mas nauunawaan ka niya at nagbibigay siya ng tamang suporta. Isang halimbawa nito ay yung simpleng usapan lang tungkol sa future. Imbes na siya lang ang magsalita ng plano niya, pinapakinggan niya rin yung pananaw ng partner niya. Kaya nagiging partnership ang relasyon, hindi lang one-sided. Hindi siya yung tipong gusto laging siya ang tama, kundi open siya sa punto de vista mo. Malaki ang epekto ng pagiging good listener sa relasyon. Una, bumubuo ito ng trust kasi ramdam mong safe ka. Pangalawa, mas lumalalim ang intimacy kasi ang tunay na connection nagsisimula sa pakikinig, hindi sa pagsasalita. Pangatlo, natututo kayong dalawa kung paano mag-grow bilang mag-partner. May nakita akong couple minsan sa jeep, yung lalaki nagsasalita tungkol sa problema niya sa pamilya. Yung babae, hindi siya pinutol. Tahimik lang at pinisilang kamay ng boyfriend niya. Simpleng gesture, pero malakas ang dating. Hindi niya kinailangan magsalita kasi sapat na yung pakikinig at presence niya. Kaya boss, kung makilala mo ang babaeng marunong makinig, huwag mong palampasin. Dahil ang pakikinig ay tanda ng respeto, pagmamahal, at malasakit, mga bagay na kayang magpatibay ng kahit anong relasyon. Number 10, may kusa at inisyatibo. Green flag talaga yung babae na hindi laging naghihintay sa'yo para kumilos, kundi marunong ding gumawa ng paraan. Ang tawag dito ay initiative o kusa. Hindi ibig sabihin na siya ang laging gumagawa ng lahat, kundi marunong siyang magbigay at mag-effort kahit simpleng bagay lang. Halimbawa, naalala ko yung kwento ng tropa kong si Alvin. Lagi siyang pagod sa trabaho, pero isang araw pag-uwi niya, laking gulat niya na niluto siya ng paborito niyang ulam ng girlfriend niya kahit hindi naman siya humingi. Simple lang, pero ramdam niya yung effort at pagmamahal. Hindi kailangan grand gesture, kasi minsan yung maliliit na bagay ang may pinakamalaking epekto. Kapag may kusa ang babae, hindi lang relasyon ang pinapaganda niya, pinaparamdam din niya na equal kayo. Hindi siya yung tipong umaasa lang na ikaw ang gagawa ng lahat. Marunong din siyang mag-step up para mapagaan ang buhay mo. At sa ganyang paraan, nagiging mas solid yung partnership niyo. Isang magandang sign din ito na sincere siya sa relasyon. Kasi kung siya mismo nag-i-effort, ibig sabihin hindi lang salita ang pagmamahal niya, kundi may kasamang gawa. At doon mo makikita kung gaano siya ka-invested sa'yo at sa future niyo. May isang couple akong nakilala na nagtayo ng maliit na business. Akala ng lalaki siya lang magpupush para umusad yung negosyo, pero laking gulat niya. Kasi yung girlfriend niya mismo,
nag-aaral pa ng marketing para makatulong. Doon niya na-realize na hindi lang siya mag-isa sa laban, kasi may partner siyang may kusa at handang sumabay sa hirap at ginhawa. Ang babaeng may inisyatibo ay hindi lang attractive, kundi bihira na rin. Kasi sa panahon ngayon, marami yung gusto laging sila ang binibigyan. Pero kapag nakahanap ka ng babae na marunong ding magbigay, nang walang hinihinging kapalit, ibang level yun. Kaya boss, kung makilala mo ang babaeng may kusa, huwag mong palampasin. Siya yung tipo ng babae na hindi lang magiging girlfriend mo, kundi tunay na kakampi mo sa buhay. Number 11, marunong magpasaya. Kahit sa maliit na bagay, isa sa pinakamagandang green flag sa babae ay yung marunong magpasaya kahit sa simpleng paraan lang. Hindi kailangan ng mamahaling regalo o bonggang sorpresa. Minsan, sapat na yung effort niya para mapangiti ka. Ang ganitong babae, alam kung paano gawing magaan ang mabigat na araw mo. Halimbawa, si Carlo, lagi siyang stressed sa trabaho. Pero yung girlfriend niya, may simpleng style para mapatawa siya. Minsan magpapadala lang ng meme, minsan tatawagan siya para magkwento ng kung ano-anong kalokohan. At kahit gaano kabigat yung araw ni Carlo, natutunaw agad yung pagod niya kasi marunong magpasaya yung partner niya. Ang babaeng may ganitong ugali ay hindi mo mararamdaman na pabigat siya. Bagkus, siya pa yung nagbibigay ng gaan sa buhay mo. Siya yung tipo ng kasama na kahit simpleng kwento o simpleng bonding lang, nagiging espesyal dahil sa energy at good vibes na dala niya. Isipin mo, sa mundo na puno ng stress at problema, ang rare ng babaeng may ganitong klaseng aura. Hindi siya drama queen, hindi rin siya toxic. Bagkus, marunong siyang magdala ng liwanag kahit sa pinakamadilim mong panahon. At yun ang isa sa mga sekreto kung bakit tumatagal ang mga relasyon. May isa akong kilalang magjowa na laging nag-aaway dati. Pero napansin ng lalaki sa tuwing nagkakaproblema sila, yung babae ang laging nagiging peacemaker. Hindi dahil nagpapakumbaba siya, kundi dahil marunong siyang magpatawa at magbigay ng perspective para bumaba yung tensyon. Doon niya na-realize na hindi pala lahat ng babae marunong magpasaya, kaya dapat pahalagahan yung ganitong klaseng ugali. Kapag kasama mo ang babaeng ganito, mararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Kasi kahit wala kayong pera, o kahit simpleng date lang sa kanto, masaya pa rin kayo. Dahil hindi nakabase sa material na bagay, yung happiness niya, nasa effort, nasa bonding, ay nasa pagmamahalan. Kaya boss, kung makahanap ka ng babaeng marunong magpasaya kahit sa maliit na bagay, huwag mo siyang pakawalan. Siya yung tipo ng babae na magiging liwanag mo sa gitna ng dilim, at yun ang klase ng energy na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Number 12, marunong mag-alaga. Kung may isang bagay na hindi mo dapat palampasin sa isang babae, yun ay ang sabing maalaga niya. Hindi ito tungkol lang sa pagluluto o pag-aasikaso ng gamit mo, kundi sa simpleng pagpapakita na iniisip niya ang kapakanan mo sa araw-araw. Ang babaeng marunong mag-alaga ay nagiging sandalan mo, lalo na sa mga oras na mahina ka. Halimbawa, may kaibigan akong si James na nagkasakit ng matindi. Imbes na iwanan o pabayaan siya, yung girlfriend niya ang nagbantay sa kanya kahit pagod na rin galing trabaho. Siya yung nagdadala ng gamot, nagluluto ng lugaw, at sinisigurong may tubig palagi sa tabi ng kama. Doon lang na-realize ni James na iba pala talaga ang halaga ng babaeng marunong mag-alaga. Hindi rin ito limitado sa physical care. Ang babaeng maalaga ay marunong ding mag-alaga ng emosyon mo. Kapag down ka, kaya niyang magbigay ng comfort words. Kapag stress ka, marunong siyang magpahinga kayo ng sabay, kahit simpleng lakad o movie night lang. Ang presence niya mismo ay nagiging gamot sa pagod at bigat ng loob mo. Pero tandaan, ang pag-aalaga ay hindi tungkol sa pagiging sunod-sunuran. Ang tunay na alaga ay may kasamang respeto. Hindi ka niya binababy, kundi tinutulungan kang maging mas malakas. Kaya siya nandyan para sumuporta, hindi para kontrolin lahat ng kilos mo. May isang beses din akong nakita sa coffee shop, isang couple na nag-aaral. Yung lalaki halatang stress na stress sa thesis. Pero yung babae, imbes na pagalitan siya pa yung gumawa ng paraan para makapagpahinga sila saglit. Binilhan niya ng kape at tinapik sa balikat. Sabay sabing, kaya mo yan, kasama mo ako. Minsan ganun lang, pero ang impact sobrang laki. Ang babaeng ganito ay bihira. Hindi siya lang nagmamahal sa salita, kundi pinapakita niya sa gawa. At sa panahon ngayon, mahalaga yung action kaysa puro promises lang. Ang maalaga na babae ay hindi lang partner, kundi parang kaagapay mo sa laban ng buhay. Kaya boss, kung makilala mo ang babaeng marunong mag-alaga, alagaan mo rin siya. Dahil siya yung klase ng babae na hindi lang sa kasayahan nandyan, kundi mas lalo sa panahon ng kahinaan at pangangailangan mo. Number 13, consistent sa gawa at salita. Ang isa sa pinakamahalagang green flag na dapat mong bantayan ay ang consistency ng isang babae. Madali kasing magsabi ng mahal kita o ikaw lang. Pero iba kapag ang mga salitang yon
ay tugma sa kanyang mga ginagawa. Ang babae na consistent ay hindi pa bago-bago at hindi rin nagiiwan ng duda sa puso mo. May kwento ako tungkol sa tropa kong si Carlo. Matagal na silang magkasintahan ng girlfriend niya at kahit busy pareho sa trabaho, hindi nawawala ang simpleng kamustahan at effort. Hindi siya yung tipong sweet lang kapag okay ang lahat. Kahit pagod, consistent siya sa pagpapakita ng care at effort. Yun yung dahilan kaya tumagal sila. Kapag ang babae ay consistent, mararamdaman mo ang seguridad sa relasyon. Hindi mo kailangang magtanong kung mahal ka pa ba niya kasi nakikita mo mismo sa kilos niya araw-araw. Tulad ng pag-alala kung kumain ka na ba o pagti-text para siguraduhin nakauwi ka ng ligtas. Isa pang magandang halimbawa, minsang nag-away ang kakilala kong couple. Imbes na mawala ang effort ng babae, tuloy pa rin siya sa simpleng pag-aalala. Kahit may tampuhan, hindi siya nagkulang sa pagpapakita na nandyan siya. Doon mo makikita na ang consistency ay hindi lang sa magagandang panahon, kundi lalo na kapag may problema. Ang babaeng consistent ay hindi nagiiwan ng puwang para sa insecurity. Dahil sa ginagawa niyang malinaw na aksyon, alam mong seryoso siya. Hindi mo na kailangan pang maghinala, kasi kitang-kita mo kung gaano siya totoo sa sinasabi niya. Minsan, ang consistency ay hindi naman kailangang malalaki o engrandeng bagay. Pwedeng simpleng good morning message araw-araw, o yung pag-alala sa mga importanteng detalye ng buhay mo. Maliit man tingnan, pero kapag tuloy-tuloy, nagiging malaking patunay ng kanyang pagmamahal. Kaya boss, kung makilala mo ang babaeng consistent sa salita at gawa, huwag mong balewalain. Dahil sa panahon ngayon na puno ng paasa at pabago-bago, ang pagiging totoo at matibay sa salita ay isa sa pinakamatibay na green flag na hinding-hindi mo dapat pakawalan. Una, tandaan mo na hindi lahat ng babae ay makikitaan mo agad ng green flags. Kadalasan, makikita mo lang ito habang tumatagal at mas nakikilala mo siya. Kaya wag agad magmadali o magpadala sa unang impression. Pangalawa, ang green flags ay hindi nangangahulugang perpekto ang babae. Tao rin siya na may kahinaan at pagkakamali. Ang mahalo ay marunong siyang bumawi at consistent sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Pangalawa, wag mong ipagpalit ang isang babae na may ganitong qualities sa pansamantalang kilig. Minsan kasi, nadadala tayo sa mga taong sweet lang sa simula pero nawawala rin agad ang effort. Tandaan, mas mahalaga ang pangmatagalang consistency kaysa sa panandaliang saya. Pang-apat, dapat matutunan mo ring suklian ang mga green flags na ipinapakita niya. Hindi sapat na makita mo lang na mabuti siya. Kailangan mo rin siyang alagaan at ipakita na pinapahalagahan mo siya. Ang respeto at effort ay laging dapat mutual. Panglima, maging mapanuri ka rin. May mga babae kasing magaling magpakita ng green flags sa simula pero nauuwi sa manipulation. Kaya obserbahan mo ng mabuti kung genuine ba talaga o palabas lang. Pang-anim, huwag mong baliwalain ang mga red flags habang natutuwa ka sa green flags. Mahalaga na balanse ang pagtingin mo. Kasi kahit gaano kaganda ang isa, kung mas matimbang ang red flags, pwede pa rin masira ang relasyon. Panghulim, ang totoong green flag na babae ay hindi lang nagpapaligaya sa'yo, kundi nakakatulong din para maging mas mabuting lalaki ka. Kapag nararamdaman mong dahil sa kanya ay nagiging mas disiplinado, mas masipag at mas masaya ka, yun ang pinakamalinaw na senyales na siya ay worth it. Kung umabot ka hanggang dulo ng video na ito, ibig sabihin ay seryoso kang matuto at handang maintindihan ang tunay na halaga ng isang relasyon. Hindi lahat ng lalaki ay naglalaan ng oras para kilalanin kung ano ang dapat tignan sa isang babae. Kaya isa ka sa kakaunti na mas handang mag-invest ng oras at effort. Ang mga green flags na tinalakay natin ay hindi lang simpleng ugali. Ito ay maripalatandaan ng maturity, respeto, at totoong pagmamahal. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga senyales na ito, mas malaki ang tsansa mong makahanap ng babaeng karapat-dapat sa'yo. Pero tandaan boss, ang relasyon ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng green flags. Responsibilidad mo rin na maging green flag para sa kanya. Ang relasyon ay laging dalawang panig. Kapag natutong magsalubong sa gitna, mas nagiging matibay at mas masaya ang pagsasama. Huwag mong gawing laro ang puso. Kung makakita ka ng babaeng may ganitong qualities, alagaan mo siya ng tama. Dahil sa panahon ngayon na puno ng panloloko at kasinungalingan, bihira na ang makahanap ng totoong tao na hindi nagtatago ng masamang intensyon. Kung sakaling wala ka pang nakikita sa ngayon, huwag mawala ng pag-asa. Mas mabuti nang maghintay kaysa pumasok sa maling relasyon. At tandaan, habang naghihintay ka, gamitin mo ang oras na yon para pagbutihin ang sarili mo. Sa dulo, ang green flags na babae ay hindi para sa lahat. Para lang siya sa lalaking handang pahalagahan siya at suklian ng effort. Kaya kung isa ka sa kanila, siguraduhin mong hindi mo siya sasayangin.
At bago ko tapusin, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like ang video at i-on ang notification bell. Dito sa Darkness of Truth, patuloy tayong maglalabas ng mga kwento at aral na makakatulong sa iyo sa relasyon at sa totoong buhay. Maraming salamat boss at kita-kits ulit sa susunod na video.